tingnan mo sa YouTube channel ko, may kadebate ako na atheist, no? Ang topic namin doon, existence of God, kung meron ba talagang Diyos. At isa yan sa tanong niya sa akin. Nung cross-examine niya ako, grabe talaga yung exchanges namin ng tanungan at sagutan. Ang isa kong ginamit na analogy sa kanya na madaling maunawaan ba, no? Kasi sabi niya, tanong niya sa akin noon, kung mabuti ang Diyos, yun sabi niya, bakit may mga kasamaan? Yung free will, pag-usapan din namin yung free will, kasi isa yun sa argumento ko, na bakit may Diyos dahil may free will. So, umabot kami sa doon. So, ang ibigay ko sa kanya na kuan bro, na analogy, yung kutsilyo. No, madali mo maunawaan to. Kasi, ang gumawa ng kutsilyo, syempre, gumawa siya ng kutsilyo bro, hindi naman para ipangsaksak sa tao eh. Maniniwala ka doon bro o hindi? Maniniwala. So, syempre, di ba? Alam nga naman, ang sa kanya naman, magdinegosyo siya. Ang kanyang isip, gumawa siya ng kutsilyo para makapagbenta, no, maliban doon, makatulong siya sa mga tao, no, na sa kanilang pagluluto, may magamit silang panghiwa sa lahat ng mga hiwain. So yun lang ang intention ng gumawa ng kutsilyo para may magamit ang bibili sa kanilang hiwain, tama? Pero nung ginamit ng tao ang kutsilyo sa pagpatay sa isang tao, saan nag-umpisa ang kasalanan? Doon sa paggawa o doon sa will ng bumili? Sa will ng bumili. Doon nagkaroon ng kasamaan. So, ibig sabihin, sa creation, is the intention is always good, always perfect, no? Unang Timoteo 4:4, sabi nga ni San Pablo, ang paggawa ng Diyos sa lahat is perfecto. Pero dahil sa free will ng tao na ibinigay ng Diyos, doon nagkaroon ng kasalanan, bro. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Okay, sige po. Kasi, di ba po, ang sabi na ni Lord, lahat tayo daw po ay, ang plano niya sa atin ay lahat ay maganda. Pero bakit po nagkakaroon pa rin ng masama or hindi magandang nangyayari sa mga tao? Yes. Kung sabi niya talaga na na lahat ng plano niya sa atin ay para sa mabuti. Well, nag-umpisa nga yan, bro. Nag-umpisa yan nung linabag nila Adan at Eva ang utos ng Diyos. Ginamit nila sa mali ang, huwag natin kalimutan, free will. No? Diyan nagkakaroon ng kasamaan ang free will kasi ang Diyos gumawa kasi siya ng tao, bro, hindi robot. No? So, ayon sa banal na kasulatan, tayo ay kawangis ng Diyos. No, not physically ha, kasi ang Diyos walang physical, maliban kay Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Hindi siya physical being na mayroong matter tulad natin. No, na ang tao kinuha sa alabok tapos hininga, naging taong kaluluwa, naging buhay na kaluluwa. Yun ang story ng tao according to the Bible. So, ang tao na kawangis ng Diyos, ibig sabihin, mayroon tayong understanding, no? Mayroon tayong ano ba tawag doon? Free will, no? Free will. So, what is free will? Free will, according to philosophy, is free will is we are person pala, no, person. So according sa philosophy, yung person is nakalimutan ko yung definition, no. Ang ganda ng definition a person is a being who possesses will,
and ano ba yun? Will and intellect. Yun. So, yun ang ibig sabihin ng wangis. No? Persona tayo tulad ng Diyos. Kasi may ginawa ang Diyos na hindi person eh. Tulad ng hayop, bagay, mga planet, no, mga halaman, no, mga being yun na ginawa ng Diyos, but hindi yun person. Tayo dahil kawangis tayo ay katulad ng Diyos, tayo ay mga persona. So what is person? According to philosophy, person is a being who possesses will and intellect. So meron tayong will and intellect, meron tayong karunungan, at meron tayong will, yung free will. So yung free will, yun ang bigay na regalo ng Diyos sa mga tao na hindi niya binabawi, hindi niya nilalabag. Ano ba yung significant ng free will? Malaman ng tao ano yung mali at tama. Kaya ang nangyari kay Adan at Eva, kahit alam nilang paglabag sa Diyos ang kainin yung bunga ng kahoy, pinili pa nilang kainin yung bunga ng kahoy. Ibig sabihin, nilabag nila ang utos ng Diyos. Therefore, pumasok ang kasalanan. Yan nga sabi sa Romans 5:12. No? Dahil sa isang tao nilabag, basahin lang natin no para may ano tayo. Romans 5:12, sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan, no? Ito ang sabi ni San Pablo. Ayan. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, ibig sabihin si Adan, no? So ito palang simulan ng kasamaan. So ang kasamaan hindi siya nag-umpisa sa paglalang ng Diyos, no? Kasi yun ang tanong mo eh. No, kung perfect yung ginawa ng Diyos, bakit may masama? So hindi doon nagmula, no? Kasi kung unang Korinto 4:4 malinaw yun eh. Unang Korinto 4:4 unang Korinto ba yun? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung talata na ang lahat ng ginawa ng Diyos ay perfecto. No? Lahat. So, perfect talaga. Walang imperfection. So, ibig sabihin, walang kasalanan. Walang Baka unang Timoteo 4. Ha? Mukhang unang Timoteo 4 yata yun. 4:5, 4:4. Hindi yun 4:4 eh. Unang Timoteo 4 yun. 4:1 ba? Tingnan natin. Unang Timoteo 4:4 yata yun. 4:4 ba? Kahit na walang umusik sa akin sa budhi, subalit hindi katibayan. Ito yung kay San Pablo to eh. Baka to Unang Timoteo. Unang Timoteo. Unang Timoteo pala, tama. Unang Korinto pala yun, no? So ito, Unang Timoteo, no? Na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. So ito, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. No? Walang dapat ipapalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin ng may pasasalamat. So walang kasamaan talaga sa creation. So paano nagkaroon, no? Yun nga, tanong mo, kung perfecta yung ginawa ng Diyos, bakit may masama? So yun. Ito sagot ni Jesus, bro, Juan 3:19. Sige. Basahin mo natin yung kay Bro Angel. Juan 3:19. Ito daw ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawain ay masama. Ito nga yung ito na yung consequence of yung sinabi ni San Pablo, no? Ibalik natin dito. So yung kay Bro Angel, consequence na yun ng paglabag ng utos. Pero saan ba nag-umpisa? Kasi ang tanong kasi, kung perpekto ang paggagawa ng Diyos sa tao, bakit may kasalanan? So hindi sa creation nagkaroon ng kasalanan kasi unang Timoteo 4:4 pala, hindi pala Korinto. Unang Timoteo 4:4, perfect talaga ang gawa ng Diyos, no? Nabasa naman natin. Pero saan naman nag-umpisa ang kasalanan? Hindi sa creation, saan? Sa paglabag ni Adan, no? Dito mababasa nga natin dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng tao. Ng isang tao. At pumasok din ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So doon nag-umpisa ang kasalanan sa paglabag ni Adan at ni Eva. Ano ang ginamit nila doon? Free will. At ayun na yung pinabasa ni Bro Angel kaganina na mas pinili ng tao ang kasamaan kaysa kabutihan. So doon nagkaroon ng kasamaan, bro, no, sa mundo. Hindi sa creation ni God, kundi nagkaroon ng kasalanan, the explosion of
paglabaan ng kasalanan doon sa paglabag ni Adan at ni Eva. Ginamit nila ang free will na labagin ang Diyos. Dahil sa Maraming free will, nagtatanong dyan. dahil sa Nagtatanong dyan sa tungkol dyan. yes, dahil sa free will, kapatid, nagkaroon ng kasamaan sa mundo. Yes, Bro Angel? Napakalinaw nun. Pinili ng tao, hindi ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa 1:19, pinili ng tao ang kadiliman. So, hindi kasalanan ng Diyos yun. Ang dami nagtatanong yun, if God is love, bakit maraming masama? Bakit maraming nangyayaring ganito? Napakaraming nagtatanong yan. Hindi kasalanan ng Diyos yun. Actually, even si President Duterte, yun ang inaano niya nun eh. Kung daw totoo may Diyos, bakit daw ganito, ganun? Siyempre, di naman siya talaga Bible, wala naman siya alam sa Biblia. So, ang dahilan niyan, may free will ang tao. At sabi natin pa Yesu Kristo, piniling kadiliman kaya nga nagkakasakit, nagkakaproblema, no? Biro mo, ikaw ba naman bawal na nga itong ganito, bawal nga mag-iinom-inom ka o magsisigarilyo, nagkasakit ka. Sino may gusto manigarilyo at magkasakit? Ang tao ang pumili nun, hindi naman sinabi ng Diyos na ang Diyos na wasakin mo yung sarili mo sa bisyo eh. Sino pumili nun? Ang tao. Tapos bakit nagkakaroon ng mga climate change, malakas na bagyo ngayon at mga dahil din sa tao, yung mga pabrika ngayon, na yung umiinit ang mundo na masyado at mayroon na nagkakaroon ng tinatawag na parang hole. So, nagkakaroon ng problema dahil pinili ng tao masama, hindi ng Diyos. Dati mabuti, maganda lahat. Sino nagwawasak? Ang tao. Kagustuhan ba ng Diyos? Hindi. Ang tao nga kasi may free will. Yun po yung pinakasagot doon. Hindi alam ng maraming tao. Kasi nga, ang tao may free will. Hindi kasalanan. Kaya nga ang laging natin, kaya nga sa 1:14-15 bro, na Santiago. San a? 1:14-5 na Santiago. Santiago 1:14-15? Chapter 1 verse 14-15. 14-15, ito ang ating mababasa sa nasabing talata, no? Natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. So, ang pumili niyang tao, inaabuso niya sarili niya. Ano ba utos ng Diyos? Unang Korinto, bro, chapter 3, verse 16-17. Unang Korinto, Unang Korinto, chapter 3, verse 16-17. Yan talagang utos. 17. Ito naman ang ating mababasa. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Tingnan mo. So, winasak mo sa bisyo, sa masasamang gawain. Sinuway mo. Di winawasak mo yung templo. O kaya ang Diyos nagpaparusa na ngayon. Tanong, may batas ba ang Diyos? Kaya nga binigyan tayo ng batas. Mahal tayo ng Diyos kasi lahat ginawa niya. Gaya yun, no? Napakaganda niyan. Templo talaga tayo ng Diyos. Pero nasabi na ating Panginoon Kristo, Juan 3:19, pinili pa nila ang masama kaysa dun sa mabuti, kapatid. Yun ang pinakabuod ng sagot namin. At saka, naalala ko pala bro, yung binigay ko na analohiya. Tingnan mo sa YouTube channel ko, may kadibati ako na atheist, no? Ang topic namin doon, existence of God, kung meron ba talagang Diyos. At isa yan sa tanong niya sa akin. Nung cross-examine niya ako, grabe talaga yung exchanges namin ng tanungan at sagutan. Ang isa kong ginamit na analogy sa kanya na madaling maunawaan ba, no? Kasi sabi niya, tanong niya sa akin noon, kung mabuti ang Diyos, yun sabi niya, bakit may mga kasamaan? Yung free will, pag-usapan din namin yung free will, kasi isa yun sa argumento ko, na bakit may Diyos dahil may free will. So, umabot kami sa doon. So, ang binigay ko sa kanya na bro, na analogy, yung kutsilyo. No, madali mo maunawaan to kasi ang
gumawa ng kutsilyo, syempre, gumawa siya ng kutsilyo, bro. Hindi naman para ipangsaksak sa tao eh. Maniniwala ka doon, bro, o hindi? Maniniwala. So, syempre, di ba? Alam nga naman, ang sa kanya naman, magdinegosyo siya. Ang kanyang isip, gumawa siya ng kutsilyo para makapagbenta, no? Maliban doon, makatulong siya sa mga tao, no, na sa kanilang pagluluto, may magamit silang panghiwa sa lahat ng mga hiwain. O so yun lang ang intention ng gumawa ng kutsilyo para may magamit ang bibili sa kanilang hiwain, tama? Pero nung ginamit ng tao ang kutsilyo sa pagpatay sa isang tao, saan nag-umpisa ang kasalanan? Doon sa paggawa o doon sa will ng bumili? Sa will ng bumili. O, doon nagkaroon ng kasamaan. So, ibig sabihin, sa creation, is the intention is always good, always perfect, no? Unang Timoteo 4:4, sabi nga ni San Pablo, ang paggawa ng Diyos sa lahat is perfecto. Pero dahil sa free will ng tao na ibinigay ng Diyos, doon nagkaroon ng kasalanan, bro. So, yun ang sagot namin. Okay, salamat po. Malinaw ba, bro? Isa na lang pagka. Opo. Okay, Salamat. Sige, last. Kasi yung misis ko nagtanong dati minsan kung ang mga hayop daw ba ay walang espiritu or walang soul po. Okay. So, sa philosophy, ito yung napag-aralan namin dati nung tinuruan kami nila Sir Janjuna. Ang mayroong 3 klase ang kaluluwa. No? Kaluluwa ng tao, kaluluwa ng hayop, at kaluluwa ng mga halaman, puno. Ang pinagkaiba lang, ano bang pinagkaiba? Ang sa hayop, tinawag na animal soul. Kaluluwa pa rin yun. Kasi, what is soul? No? Soul is the principle of life. So, ibig sabihin, ang kaluluwa ay siya ang buhay. Principle of life. Okay? So, dahil buhay ang hayop, may sunod silang kaluluwa. Pero ano ang tawag sa kaluluwa nila? Animal soul. No? Ganon din ang mga halaman. Meron silang kaluluwa kasi buhay ang halaman eh. Kaya nga dinidiligan para hindi mamatay. So, ibig sabihin, may kaluluwa ang halaman. Ano yung uri ng kaluluwa nila? Vegetative soul. Tao, meron ding soul. Ano ang soul ng tao? Spiritual soul. Spiritual soul. So, anong pinagkaiba ng vegetative soul, animal soul, at spiritual soul? Yung kaluluwa ng halaman at ng mga hayop, yung soul nila is hindi eternal, hindi galing sa Diyos. Yung kaluluwa nila ba, hindi ba galing sa hininga ng Diyos? Wala siyang eternity. Kaya pag namatay sila, namatay ang hayop at ang halaman, talagang total annihilation. Nawala na yung existensya nila pag namatay ang isang hayop o isang halaman. Yun ang kanilang kaluluwa. Hanggang dito lang sa mundong ibabaw. Pag namatay sila, wala na silang second life. Ang pinagkaiba sa spiritual soul, yung espiritu ng tao, mayroong tinatawag na, kaya nga tayo tinatawag na person rational being. No, mayroon tayong intellect and will. Ang kaluluwa ng tao, mayroong tinatawag na intellect and will. Function yun ng espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. Actually, ang lalim nito, actually, hindi ko talaga kuha pa yung buong paliwanag nito. Pero ito yung pinakasimple. No? Ang espiritu ng tao galing sa Diyos, meron siyang eternal. Kaya nga meron tayong second life. Na ang kaluluwa natin ay hindi na mamamatay yun katulad ng Diyos kasi wangis nga tayo ng Diyos persona. Diba? Hindi yun na mamatay. Kaya kapag nagkasala ka dito sa mundo, pag namatay ka, hindi ka naman mag-annihilate Hindi ka mawawala na parang bula. Pagbabayaran mo yung kasalanan mo yun saan? Sa impyerno. Kasi yun ang kaluluwa natin. Ang kaluluwa natin is spiritual soul. Tinawag siyang spiritual soul. Ibig sabihin, mayroon tayong intellect and will. Kaya tayo nagiging person. Because person is a being who possesses will and intellect. Yun ang definition ng person.
A being who possesses will and intellect. Yun ang meron sa kaluluwa natin. Kaya tinawag sa kaluluwa natin, spiritual soul, kapatid. Bro, bigay ka ng talata nga sa kanya na ang lahat ng mga buhay dito sa lupa ay may may kaluluwa, halaman, isda, kahit ano man yan. May talata sa Biblia yan. Hope 12:10, bro. Oo. Dating Biblia. Sige. Anong talata yun, bro? Sa English na lang natin yung basahin. Maganda yun sa English eh. Hope 12:10, ano? Oo. Sa KJV yata. Maganda sa KJV. So, ito yung mababasa rin sa KJV, bro, no? In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. So, malinaw dito, the soul of every living thing. Yan. Sa Tagalogin mo rin para sige, Tagalogin din natin. Tagalogin natin. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Ayun, bawat bagay na may buhay ay may kaluluwa. Ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Kasi ang tanong, mayroon ba kaluluwa yung mga gulay, isda, mga buhay, halaman? Yes. Baka sabihin nila, saan ba mababasa yun? Ayan. Importante doon yung kaibahan ng kaluluwa natin sa halaman at hayop, kapatid. Yes. So, may kaluluwa talaga din. Baka sabihin nila, wala. Hindi, may kaluluwa po lahat ng mga nakikita mo, kahit insekto yan, kahit ano yan. Lahat na may buhay. Pero, ang pagkakaiba, yun nga, hindi siya eternal. Kasi, ang wala namang hiningan nung nabuhay yan, nung nilalang yan, walang hininga ang Diyos. Sino ba hininga ng Diyos? Genesis chapter 2, bro, verse 7. Okay, Genesis 2:7. Last verse. Ito naman ang ating mababasa, no? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya doon sa unang Korinto 3:17, templo kayo ng Diyos. Kasi hiningan siya. Pero itong mga gulay, mga halaman, walang hindi niya hiningan. Kinreate lang niya. Tayo may hiningan ng Diyos, kaya nga spiritual soul ang tawag sa atin. And that's yun ang difference ng kaluluwa ng tao at ng mga hayop, kapatid.